Hey, yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Magbibigay ako ng tips kapag meron kayong big bike na electronic fuel injection or naka-fuel injection. So, ito yung merong mga ECU. Okay, merong ECU. Now, ang ECU, okay, yung the engine control unit, coming from the factory, yan ay naka-program na. Ang mga ECU ay meron na naka-program na yung tatawag nating fuel table, fuel maps, ignition table, ignition maps, nandiyan na lahat yan. Marami pa, libo-libo. Actually, ang nakaprogram na maps or tables sa loob ng isang ECU. From the factory, pag binili natin yung mga motor natin, yung ECU niyan, meron niyang limited, okay? Limited lang, very limited capability na mag-adjust. Okay? So, nag-a-adjust siya ng sarili niyan, nagsa-self-correction yan. Kasi yung mga fuel tables, mga fuel maps, yung mga data doon, meron meron siyang kumbaga variance na tinatawag. Yung variance na yon, lalaruin nyo ng computer ng ECU para mag-create ng mga small corrections. Okay? So yung ECU natin, kahit na yan na stock, kaya niyang mag-adjust ng in a very limited way, pero kaya pa rin niya. Meron akong natutunan na technique na napanood ko sa mga nagda-dyno tuning, napanood ko sa YouTube at nakausap ko sila via email, na-confirm ko to na it works, gumagana to, ginagawa din daw nila. Yung isa sa mga pwede nating gawin para ma-quote-unquote maitono natin yung ECU natin on our day-to-day experience, laruin natin yung TPS, throttle position sensor. Kasi yung throttle position sensor, okay, yun yung isa sa mga magdidikta kung aling value dun sa fuel table ang susundin, anong value dun sa ignition table ang i-activate. Kumbaga, paano titimplahin ng motor yung air, yung ignition timing, yung fuel delivery, paano yung fuel cycle, yung injector cycle, lahat-lahat yun. Ang TPS ang isa sa mga nagtitrigger nung computation na yun. Ang sabi sa akin is, on your daily rides, paminsan-minsan daw, turuan natin yung motor. Let it learn by experience. Kung sa daily ride mo, ikaw ay naka 0, 20% lang, 0, 30%, 0, 40%, 30, 40, 30, 40, traffic, 20, 10, 0. Kung yun lang yung nilalaro ng TPS mo, yung mga ranges lang ng fuel maps and ignition maps ang gagalawin based on the TPS data. So kung ang TPS mo ang naaabot lang is 40%, malamang dun lang iikot yung computation ng ECU para mag-adjust. Okay? Small adjustments para itono niya yung sarili niya. So mas maganda, bigyan natin ng pagkakataon yung mga motor natin na maranasan niya yung 0-100, 0-100, 0-100. Yun yung ginagawa ko kapag umaakit ako ng skyway or nasa highway ako. Yun yung pagkakataon ko para i-refresh yung ECU, para bigyan siya ng pagkakataon na mag-compute siya uli. O ito, ECU, tingnan mo, ito 0, ito 100, baba tayo ng 50, akit ng 80, baba ng 40, lalaruin ko yung TPS value na yon. So, para maranasan ng motor yung full sweep ng TPS, 0 to 100. Kapag nangyari yun, matatap nung computation ng ECU yung buong fuel table. Hindi lang yung sa lower RPM, pati yung sa middle and sa higher RPM. Kung gagawin daw natin yun once in a while, di ba? Kahit maybe once a week or twice a month, at least mararanasan nung ECU na magamit yung lahat ng values na nakaprogram dun sa mga tables na yon. At sabi ko nga kanina, with very limited capability, kayang mag-adjust ni ECU para habulin niya yung magandang air-fuel ratio na nakaprogram sa kanya.
Okay, so last one, yun. Yung air-fuel ratio. Isa yun sa mga cheap tricks, sabi nga sa akin. Hanapin daw natin yung nakaprogram na air-fuel ratio dun sa ECU. Kung ang nakaprogram dyan is 14.7 is to 1, yun yung air-fuel ratio niya na stoic or yun yung normal or standard for pollution and for fuel efficiency, napakasimple lang daw. Palitan lang yung value na yun sa hex code ng ECU at yun na yung susundin ng ECU. So kung papalitan ko, if I will go deep into the ECU and change the code for the air-fuel ratio from 14.7 is to 1, gagawin ko halimbawa ang gusto kong fuel ratio is nasa mga 13.6. 13.6 is to 1. Nasa rich side siya, nasa safe side siya ng rich side, pero with better power. Yun nga lang, medyo masasacrifice ng konti yung fuel consumption pero hindi siya ganun kalaklak sa gasolina. So yung 13.6, naranasan ko yun dun sa race car ko, yung tinotono ko yun. So yun nakita kong magandang value dun sa environment na niraride ko, dinadrive ko. Again, this is just an example. Depende to sa conditions nyo at riding or driving or riding preference nyo. So kung pupunta ako sa loob ng ECU, ititweak ko yung code for the yung hinahabol niyang AFR. Papalitan ko lang yon do sa gusto kong AFR, and then yung ECU, hahabulin na niya ngayon yun. Siya na yung bahalang mag-adjust ng lahat ng mga maps, lahat ng mga tables, siya na yung bahalang mag-recompute para habulin yung bagong target air-fuel ratio. So yun yung dalawang tips na mabibigay ko sa inyo. Although yung pangalawa is very complicated kasi you have to go into the ECU at isasaksak mo sa computer para i-hack mo yung hex code noon, papalitan mo siya, or maybe you can put your ECU through a ECU tuner, handheld tuner, or over the dyno, or yan. Yun lang, medyo matrabaho yun. So pero yung una kong tip, laruin natin yung TPS, bigyan natin ng pagkakataon na matutunan ng ECU yung 0% to 100% TPS value para malaro niya yung mga fuel values and ignition values na in tandem with the TPS data. Ayun lang naman. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.